Breaking news mga kabayan, Iran Islamic Regime tinanggihan ang mga kondisyon na inilatag ng Amerika kabilang na ang pagkakaroon nila ng sandatang nuklear. Ipinahayag ni President Trump na paubos na ang oras ng Iran. Puwersa ng Amerika na kahanda ng sumalakay. Dalawang B-52 bombers umalis na sa base militar nito sa Estados Unidos. Armada ng Amerika nasa di kalayuan at nakaposisyon na laban sa Iran. Pangalawang aircraft carrier ng Amerika ay dideploy na rin sa gitnang silangan. Bilang suporta sa Abraham Lincoln Carrier Strike Group, Senador ng Amerika saludo sa mga Pilipino na tumitindig at ipinaglalaban na ang West Philippine Sea ay atin. Sangguniang bayan ng kalayaan sa West Philippine Sea. Dineklarang persona non grata ang bagong Chinese Ambassador. Chinese Embassy naglabas ng kanilang pahayag na handa nitong isarado ang kanilang opisina at umalis ng bansa kapag natanggap nila ang notice mula sa Pangulo na hindi na sila kailangan pa dito sa Pilipinas. Nako, lumayas na lang kayo ng kusa. Karamihan sa mga Pilipino walang tiwala sa China at banta kayo sa seguridad ng aming bansa. President Trump nagbigay ng pahayag na merong malaking armada ng Amerika ang malapit na sa Iran. Ito ay naglalayag ng mabilis at taglay ang lakas at puwersa na kayang gawin ang katulad na nangyari sa Venezuela. Babala ng Pangulo ng Amerika malapit nang maubos ang oras para makipagnegosasyon ang Iran Islamic Regime. Pagbagsak ng Iran nalalapit na $1. Umaabot na ngayon sa 1.1 million Iran Rial. And in June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. People have been waiting for 22 years to do that, and we were right at the end. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. Kakapasok lang na balita mga kabayan, ayon sa open source, 4 na KC-135 tanker at 2 B-52 bombers ang patungo sa dagat Pasipiko. Pero tinitingnan ng source ang posibilidad na ito ay kabilang sa mga karagdagang puwersa ng Amerika laban sa Iran. Pinatay na rin ng Abraham Lincoln Carrier Strike Group ang kanilang automatic identification system. Ito ay hudyat na sila ay nasa posisyon na at handang umatake anumang oras sa utos ni President Trump. Sakay ng dambuhalang nuclear aircraft carrier ng Amerika ang pinakamalakas na fighter jets tulad ng F-35C, Lightning II, FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler, isang electronic warfare fighter aircraft, E-2D Hawkeye bilang early warning aircraft, MH-60 Seahawk bilang mga anti-submarine at anti-ship helicopter bilang proteksyon. Naririyan ang mga guided missile destroyer na USS Prowse, USS Michael Murphy at USS Frank Peterson Jr. Mahihirapan ang Iran na wasakin o tamaan man ang USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier dahil sa taglay na Aegis Dome. Ito ay nagsisilbing iba't ibang layer ng proteksyon ng Carrier Strike Group laban sa anumang banta ng Iran at mga proxy nito. Dagdag pa dito, ayon sa mga observer, posibleng ipapadala din ng Estados Unidos ang USS George W. Bush Aircraft Carrier sa Iran bilang karagdagang suporta sa USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier. Kaya sa Iran Supreme Leader, good luck na lang sa'yo. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo sa mga hakbang na ginagawa ng Amerika laban sa Iran? Sa ibang balita naman, Senator ng Amerika ipinahayag ang kanilang suporta at pagkilala sa mga Pilipinong matapang na naninindigan at nakikipaglaban na ang West Philippine Sea ay atin. Kitang-kita ng Senador ng Amerika ang hirap at banta na dala ng China sa mga mangisdang Pilipino at maging sa militar ng Pilipinas. China asserting itself throughout the South China Sea, becoming increasingly, and malign and claiming certain stretches of ocean and different features in that ocean for the People's Republic of China. I saw them harassing vessels engaged in commerce and productive economic activity like fishing vessels. And I have to tell you, the atmosphere there was one of being under siege. The Filipinos understand that their way of life is being very directly impacted today by the Chinese Communist Party. Their fishing rights are being challenged. Their military is being threatened. Their government is being intimidated to agree to new boundaries of
sovereignty. And so I was encouraged because the Filipinos have been perhaps the most assertive in defending themselves, even though they're a smaller country. They're a less powerful country militarily, but they've been doing what so many of our allies have done over the years. Habang nagdidebate naman ang mga senador sa Pilipinas kung papatawan ba ng persona non grata ang bagong Chinese ambassador sa Maynila, sangguniang bayan ng kalayaan sa West Philippine Sea. Diniklarang persona non grata ang bagong Chinese ambassador sa bisa ng Resolution 092-016 nitong ika-27 ng Enero taong kasalukuyan. Ang local government unit ng munisipyo ng Kalayaan ay malakas na kinundina ang mga hakbang at aksyon ni Jing Quan, ang bagong ambassador ng People's Republic of China. Sa mga pahayag nito laban sa opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, ganito katapang ang mga kababayan natin sa Kalayaan Island na araw-araw nakakaranas ng pangharas at kalupitan ng mga Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia at maging ng People's Liberation Army Navy. Chinese Embassy sa Maynila nagdadrama, handang isarado daw ang kanilang embahada at sabay-sabay na umalis ang mga diplomat ito pati na mga staff sa oras na si President Bongbong Marcos Jr. mismo ang magbibigay ng utos na lisanin nila ang Pilipinas. Pabebe itong Chinese ambassador mga kabayan. Alam nyo na hindi kayo tanggap ng karamihan sa mga Pilipino. Kayo na lang mismo ang lumisan. Makikita naman na majority sa aming mga Pilipino walang tiwala sa inyo. Kitang-kita kung paano nyo tratuhin ang mga Pilipinong pangingisda at mga otoridad ng Pilipinas sa dagat. Kaya lumayas na kayo. 이래서 선회하여 등선 실시하겠음. 현재 가판에 사람들은 보이지 않음. 지속 확인하겠습니다. 여기 볼펜. 카메라 칼. 콘택트 등선 실시 중에 있음. 어획물 보관되어 있어. 살아있는 상태. 조업한 지 얼마 안 된 것으로 확인됨. 가파탕에서 작업 중 있음.